isang kahanga-hangang kwento na halos hindi ka pani-paniwala ang nangyari sa nag-iisang anak na babae ng isang mayamang negosyante mula sa Qatar. Lumaki sa yaman at luho, isang bata na anumang naisin ay nakukuha at anumang gustuhin ay nagagawa. Ngunit isang araw, ang kanyang pag-uugali ay biglang nagbago at ang kanyang mga magulang ay labis na nagulat nang makita ang kanilang anak na naging ganap na ibang tao. Sa simula, nagalit pa sila at nagtaka, baka ba raw ang kahirapan ay nakakahawa? Ngunit ang mas nakakagulat pa ay ang lahat ng pagbabagong ito ay nangyari lamang sa loob ng maikling panahon. 3 taon lamang siyang nanirahan sa Pilipinas. Ano ang nangyari sa kanya sa Pilipinas? At ano ang nagdulot ng ganoong klaseng pagbabago? Ngayon, makinig tayo sa pambihirang kuwentong ito. Hindi ko kailangan ng limousine. Gagamitin ko ang tren, though I have the boast. Nang makita ko ang mensaheng ito, nagulat ako at muntik nang mahulog ang telepono. Tren? Sa aming bansa, iyon ang paraan ng transportasyon para sa mga manggagawa. Ngunit, ang taong gustong sumakay ay ang aking sariling anak. Mahal, nababaliw na ba si Fatima natin? Ipinakita ko ang telepono sa aking asawa. Naghihintay kami sa aming anak sa espesyal na VIP lounge ng Doha International Airport sa Qatar. Ito ang unang pagkakataon na uuwi siya pagkatapos ng 3 taon. Hawak na ng empleyado ang isang magandang buke ng bulaklak. Ang itim na limousine ay nakaparada na rin sa labas ng paliparan. Ang lahat ay perpekto, ngunit nakatanggap kami ng isang walang katuturang mensahe. Sa simula, hindi rin nakapagsalita ang aking asawa. Pagkatapos ay tumawa siya, baka nagbibiro lang siya. Ngunit may isa pang mensahe ang dumating. Seryoso po ako. Hindi ko na kailangan ng mga bagay na tulad ng limousine ngayon. Uuwi ako gamit ang tren. Halos himatayin ako sa kinatatayuan ko. Gusto ng aming anak na sumakay sa pampublikong sasakyan at gusto pa niyang mag-isa nang walang bodyguard. Ang Doha Metro ay lugar na ginagamit ng mga karaniwang tao. Tiyak na dahil ito sa Pilipinas. Hindi natin dapat siya pinadala sa bansang iyon, sabi ko sa aking asawa. Bumuntong hininga ang aking asawa. Umuwi na muna tayo. Walang silbi ang maghintay pa. Naghintay kami nang matagal kay Fatima. Ngunit sa huli, kinailangan naming umalis sa paliparan at nag-iwan na lang ng isang bodyguard. Umuwi kaming walang dala. Tiningnan kami ng mga tao na may kakaibang tingin. Tila nagulat sila dahil hindi namin nasundo ang aming anak. Nakaupo ako sa sala, balisa at tinitingnan ang orasan. Lumipas ang 1 oras. Pagkatapos ay 2 oras. Biglang tumunog ang doorbell at binuksan ng katulong ang pinto. Nandoon si Fatima. Wala siyang suot na mamahaling alahas o may dalang designer bag. Nakasuot lang siya ng simpleng maong at puting t-shirt at hila-hila ang nag-iisa at maliit na maleta. Nandito na po ako, tatay, nanay. Magalang na bati ni Fatima at hinubad ang kanyang sapatos at maayos na inilagay ang mga ito sa isang sulok ng pasukan. Sinubukan ng isang katulong na kunin ang kanyang maleta, ngunit umiling si Fatima. Ayos lang po, kaya ko na po ito. Sa sandaling iyon, hindi ko malaman kung ito ba ay panaginip o katotohanan. Ang Fatima noon ay hindi man lang kailanman nagdala ng sarili niyang bag. Natural siyang pumasok sa sala at umupo sa harap namin. Kumusta sa Pilipinas, anak? Tanong ko na may pagtataka. Ngumiti ng maliwanag si Fatima. Ang ngiting iyon ay tila napakatotoo, isang malinis na ngiti na walang anumang layunin o pagkukunwari. Marami po akong natutunan, sapat na mahirap ipaliwanag sa salita. Tiningnan ko ng mabuti ang mukha ng aking anak, walang makeup, maayos na nakatali ang buhok. Ang pinakamahalaga, nagbago ang mga mata niya. Ang dating kayabangan at kawalang kabuluhan ay ganap na nawala. Kumusta ang tren? Tanong ng aking asawa. Napakadali po. Mula sa paliparan hanggang sa lungsod, tumatagal lang ng mga 30 minuto at nakikita ko pa ang mga tanawin ng kalye at ang pinakamahalaga, huminto sandali si Fatima at ngumiti. Pinatunayan ko sa sarili ko na kaya kong gawin ang lahat ng mag-isa. Ito ba talaga ang prinsesang mayabang na umalis patungo sa Pilipinas 3 taon na ang nakakaraan? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon dahil sa pagtataka kung paano nagbago si Fatima.
Naaalala ko pa noong araw na nagdesisyon siyang pumunta sa Pilipinas. Hayaan mong simulan ko roon. Si Fatima ay isang tunay na debutante ng high society sa Qatar. Mula nang ipanganak siya, espesyal na ang turing sa kanya at lumaki siyang laging may mga katulong na nakapaligid. Ang bawat kahilingan niya ay agad na tinutugunan. Ako mismo ay lumaki sa ganoong kapaligiran, kaya pakiramdam ko ay normal iyon. Maagang natutunan ni Fatima na huwag tumingin ng diretso sa mata ng ibang tao. Kapag nakikipag-usap sa katulong, bahagyan niyang itataas ang kanyang baba, titingin sa kung saan, at gagamit ng utos sa halip na direktang makipag-usap. Hindi niya sasabihing, "Pakibigyan ako ng isang basong tubig," kundi tubig, at agad na may magdadala ng tubig. Ang ganitong paraan ng komunikasyon ay pang-araw-araw na pangyayari sa aming bahay. Isang araw, nahumaling si Fatima sa isang sikat na aktor at mang-aawit na Pilipino, si Daniel DJ Padilla. Sa tuwing papasok ako sa kanyang silid, musika lang ni DJ ang naririnig ko. Pagkatapos niyang punuin ng poster ang mga dingding, ipinahayag niya na mag-aaral siya ng Filipino. Sa simula, inakala ko na ito ay pansamantalang hilig lamang ng isang teenager. Ngunit nagbago ang sitwasyon. Iyon ay sa kanyang 16 na kaarawan. Inarkila namin ang pinakamaluhong hotel, nagdaos ng engrandeng piging, nag-imbita ng mga kaibigan, kamag-anak, at maging ng ilang miyembro ng pamilya ng hari. Ang lahat ay perpekto. Habang masigla ang party, lumapit si Fatima at bumulong sa akin. "Nay, maaari ba ninyong imbitahan si DJ Padilla dito? Kaarawan ko po eh." Nang marinig ko yon, natigilan ako. Iimbitahin ang isang A-list na sikat na artista na parabang tumatawag para sa pizza delivery? Fatima, imposible iyan. Siya ay napakaabala. Agad na sumimangot ang mukha ni Fatima. "Bakit hindi po? Problema ba ang pera? Sabihin niyo lang kay tatay na bayaran sila, hindi ba?" Sa sandaling iyon, hindi ako nakapagsalita. Nagulat ako at naunawaan ko kung paano niya tinitingnan ang mundo. Sa mata ni Fatima, ang lahat ay malulutas sa pamamagitan ng pera at ang lahat ng tao ay bagay na mababayaran. Nang gabing iyon, pagkatapos ng party, seryoso kaming nag-usap ng aking asawa. "Nakikita mo ba kung paano niya trinatrato ang ibang tao? Ang kanyang pag-uugali ay parabang ipinanganak ang lahat para maglingkod sa kanya." Tahimik na tumingin sa labas ng bintana ang aking asawa ng matagal bago dahan-dahang nagsalita. "Naaalala mo pa ba ang lalaking nakilala ko noong business trip ko sa Manila? Ang CEO ng conglomerate na iyon ay kumakain sa common cafeteria kasama ang mga empleyado at kukuha ng sarili niyang inumin gamit ang sarili niyang baso. At ang pinaka-nakakagulat, huminto sandali ang aking asawa, ang kanyang anak ay sumasakay sa LRT, MRT papuntang paaralan araw-araw. Nang gabing iyon, nagdesisyon kaming ipadala si Fatima sa Pilipinas para mag-aral. Ang layunin ay hindi para sa edukasyon, kundi para matuto siyang mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Siyempre, umiyak at mariing tumutol si Fatima, nagsasabing ayaw niyang iwanan ang kanyang mga kaibigan at bakit siya kailangang ipadala ng mag-isa sa isang malayong lugar. Nang makita niyang desidido kami, ginamit niya ang huling card niya. "May pag-asa po ba akong makita si DJ Padilla sa Pilipinas?" Pinigilan ko ang aking tawa at sinabi, "Sino ang makakaalam? Ang Manila ay hindi maliit na lungsod, ngunit kung swerte ka, baka makita mo siya." At kaya, umalis si Fatima patungong Pilipinas. 3 taon pagkatapos, bumalik siya bilang isang ganap na bagong tao. Ang unang ilang buwan pagkatapos umalis ni Fatima ay napakatahimik. Sa tuwing dumadaan ako sa kanyang bakanteng silid, kumikirot ang aking puso. Ang mga tawag sa telepono ay maikli at malamig. Kapag tinatanong ko siya tungkol sa kanyang mga kaibigan o buhay sa paaralan, sumasagot lang siya, "Mabuti naman po." Nagsimula akong magduda kung tama ba ang desisyon naming ipadala siya sa Pilipinas. Nagdesisyon akong makipag-ugnayan sa host family sa Pilipinas at ang tanging sagot na natanggap ko ay tahimik si Fatima, ngunit unti-unti nang nag-adapt ng mabuti. Inaliw ako ng aking asawa na kailangan niya ng oras para makapag-adjust. Isang araw, ang bodyguard na inupahan ko na siyempre, walang kaalam-alam si Fatima na inutusan ko lang na tingnan siya sa malayo, ay nagpadala sa akin ng isang larawan. Nang makita ko ang larawang iyon,
Napahinto ang aking hininga. Sa larawan, si Fatima ay nakasuot ng school uniform at nakapila sa school cafeteria. Nakatayo siya ng pantay-pantay ang distansya mula sa nasa harap niya at naghihintay sa kanyang turn ng natural. Ang pinakamahalaga, nakangiti siya isang tapat na ngiti na walang anumang pagkukunwari. Sa tabi niya ay isang kaibigang Pilipino na nakikipag-usap sa kanya. Ipinakita ko ang larawan sa aking asawa. Tiningnan din niya ito na may pagtataka at ngumiti. Nagbabago na ang bata. Pagkatapos noon, patuloy na nagpadala ng iba pang larawan. Si Fatima ay nagpaparaya ng upuan sa mga matatanda sa LRT, MRT, bumibili ng inumin sa convenience store at hinahati ito sa kanyang mga kaibigan o maging ang pamumulot ng basura sa kalye at itinatapon ito sa basurahan. Ang bawat kilos ay tila napakanatural hindi dahil sa may nag-utos sa kanya, kundi dahil ginawa niya iyon ng kusa. Pagkaraan ng 6 na buwan, nang tumawag ako sa video call kay Fatima, nakita ko ang isang nakakagulat na imahe. Nagsasanay siya para sa isang speech competition gamit ang Filipino. Ang Fatima noon ay hindi kailanman gagawa ng mga bagay na may panganib na mabigo sa harap ng ibang tao. Siya ay isang bata na hindi man lang susubok kung hindi siya perpekto. Ngunit si Fatima sa video call, kahit na nagkakamali sa pagsasalita, ay ngumingiti at nagsisimulang muli. Tinanong ko siya, hindi ka ba naaapektuhan kapag nagkakamali ka? Simpleng sagot ni Fatima. Sa Pilipinas po, ang pagkakamali ay patunay na natututo ka. Walang sino man ang trinatrato akong prinsesa. Sa simula, galit na galit ako at nalulungkot, ngunit ngayon, mas komportable ako. Lumipas ang panahon, 1 taon, pagkatapos ay 2 taon. Nakikita lang namin ang aming anak sa pamamagitan ng video screen. Hindi umuwi si Fatima sa Qatar kahit sa mga bakasyon. Sinasabi niya na mag-a-outing siya kasama ang mga kaibigan o maglalaan ng oras sa kanyang host family. Bagaman nalulungkot ako, sa kabilang banda, iyon din ay patunay na mahusay siyang nakikipag-ugnayan sa bagong mundo. Pagkaraan ng 3 taon, sa wakas ay nakatanggap kami ng balita na babalik na si Fatima para maghanda sa pag-aaral sa kolehiyo sa Qatar. At iyon ang araw na ito. Ang araw kung saan tinanggihan niya ang limousine sa paliparan at sinabing sasakay siya sa tren pauwi. Sa hapunan, natural na umupo si Fatima sa kanyang upuan. Nang ihain ng katulong ang pagkain, bahagya siyang yumuko at nagsabi, "Salamat po." Nang makita ang pagtataka ko, nagkibit balikat si Fatima. Sa Pilipinas po, ang ganitong pagbati ay normal. Ito po ay paraan ng pagpapakita ng pasasalamat para sa pagsisikap ng taong naghanda ng pagkain. Nang gabing iyon, tinanong ko ang aking asawa, "Tama ba ang ginawa natin?" Tumingin sa kalangitan ng gabi ang aking asawa at sumagot, "Hindi ko pa alam, ngunit nagsimula na ang pagbabago." Kinaumagahan, maaga akong nagising at pumunta sa kusina. Nandoon na si Fatima, nagtitimpla ng kape. Ang coffee machine namin sa bahay ay isang mamahaling Italian brand na may maraming komplikadong pindutan, ngunit bihasang ginagamit ito ni Fatima. "Bakit ang aga mo nagising? Ano ang ginagawa mo?" Tanong ko. Ngumiti ng maliwanag si Fatima. "Nay, gusto niyo po ba ng tsaa? Sa Pilipinas, araw-araw po akong umiinom ng ganitong mainit na tsaa tuwing umaga." Maingat kong tiningnan ang aking anak. Maayos na nakatali ang buhok, walang makeup, at nakasuot ng komportableng damit pambahay. Ang Fatima noon ay nagmi-makeup at nagsusuot ng designer clothes paggising pa lang. Nagdala si Fatima ng 2 tasa ng tsaa sa balkonahe. Magkatabi kaming nakaupo, naliligo sa sikat ng araw sa umaga at umiinom ng tsaa. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng ganitong mapayapang sandali kasama ang aking anak pagkatapos ng matagal na panahon. Tinanong ko siya tungkol sa buhay sa Pilipinas. Nag-isip sandali si Fatima at nagsimulang magkuwento. Sa simula, lahat ay iba. Ang maliit na silid, ang matigas na kama, ang pagpunta sa paaralan gamit ang LRT, MRT araw-araw. Ngunit unti-unti, nakapag-adjust siya sa bagong kapaligiran. Ikinuwento ni Fatima na na-inspire siya nang makita niya ang kanyang mga kaklase na nagbibigay ng upuan sa mga matatanda sa LRT, MRT at humanga siya sa kung paanong normal ang pagtingin ng mga tao sa paligid sa kilos na iyon. Pagkatapos, natural siyang sumunod. Inamin din niya na sa unang ilang buwan,
Umiiyak siya araw-araw. Ang pagiging trinato bilang isang ordinaryong estudyante na walang anumang special privilege ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa kanya. Ang host family ay trinato rin siya bilang isang miyembro lang ng pamilya. Nagulat siya nang marinig niyang kailangan niyang maglaba ng sarili niyang damit. Tinanong ko, kaya paano mo nilabhan ang damit mo? Sinabi ni Fatima na sa simula ay tumanggi siya, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Na-inspire siya nang makita niya si Bea, ang anak ng host family kahit na direktor ng isang malaking kumpanya ang ama nito. Ginagawa pa rin niya ang sarili niyang gawain ng normal. Ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kung ilang tao ang naglilingkod sa kanya, kundi sa kung paano tayo mamuhay ng magkakasuwato sa mga tao sa paligid natin. Nang marinig ko iyon, humanga ako ng labis. Ang aking anak ay tila natuto ng mga bagay na hindi namin maituro sa kanya sa Pilipinas. Nang tanungin tungkol sa buhay sa paaralan, sinabi ni Fatima na sa simula ay napakahirap dahil sa language barrier, ngunit unti-unting gumanda ang lahat. Nagsimula siyang matuto ng mga pangunahing bagay tulad ng pagpila at paghihintay sa kanyang turn sa oras ng pagkain. Ang kanyang mga kaibigang Pilipino ay itinuturing na natural ang mga bagay na iyon. Ngumiti si Fatima at nagkuwento ng isang maliit na insidente. Minsan daw ay sinabi niya sa isang kaibigang Pilipino, "Huwag kang magpapakita sa akin ulit, baka matandaan kita." Isang banta. Ang resulta, tiningnan siya ng lahat na may kakaibang tingin. Sinabi sa kanya ni Bea na iyon ay isang bastos na pananalita. Ang respeto sa isa't isa ay ang kultura ng mga Pilipino. Napatawa rin ako. Ang Fatima noon, kung sinaway ng ganoon, ay tiyak na magagalit. Ngunit ngayon, ikinuwento niya iyon bilang isang nakakatuwang alaala. Tinanong ko kung ano ang gusto niyang gawin sa araw na iyon. Sinabi ni Fatima na gusto niyang maglakad-lakad sa sentro ng Doha. Sa Pilipinas, madalas siyang naglalakad at gusto rin niyang subukan ang paggamit ng pampublikong sasakyan. Ang aming pamilya ay laging gumagamit ng sasakyan na may sariling driver. Ang sagot na ito ay nagulat sa akin. Tinawag ko ang driver para ihanda ang sasakyan, ngunit umiling si Fatima. "Hindi na po kailangan, Nay. Gusto ko pong maglakad." Iyon po ang paraan para maramdaman ang lungsod. Nang totoo, sa huli, nagdesisyon akong sundin ang ideya ni Fatima. Sinabi rin ng aking asawa na sasama siya. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng 10 taon na lumabas ang aming pamilya ng walang driver. Ang hangin sa umaga sa Doha ay medyo mainit at maalikabok, ngunit tila hindi iyon iniintindi ni Fatima. Sinabi niya na ang tag-araw sa Pilipinas ay mainit at maalinsangan din, kaya kaya niya ang antas na ito. Habang naglalakad sa mga kalye ng Doha, tila tinitingnan ni Fatima ang lahat na may bagong pananaw. Ang mga tindahan sa gilid ng kalye, ang mga dumadaan, at maging ang mga tile sa bangketa. Paminsan-minsan, humihinto pa siya para kumuha ng larawan. Ang kanyang hitsura ay napakakaiba. Ang Fatima noon ay halos hindi kailanman nagbibigay pansin sa kanyang paligid. Pagkatapos maglakad ng halos 1 oras, itinuro ni Fatima ang isang maliit na coffee shop. Iyon ay isang ordinaryong lokal na coffee shop, malayo sa mga mararangyang restoran na madalas puntahan ng aming pamilya. Tila nag-aalangan ang aking asawa, ngunit pumayag din siya sa mungkahi ni Fatima. Nang pumasok kami sa shop, maraming mata ang tumingin sa amin. Bihira para sa high society ng Qatar ang pumunta sa ganitong lugar. Hindi natinag si Fatima sa mga tingin na iyon. Siya mismo ang umorder ng Arabic coffee. Dati, kami laging ang umorder para sa kanya. Ang natural na hitsura na ito ay nagulat sa akin. Sinabi ni Fatima na sa Pilipinas, kailangan niyang gawin ang lahat ng mag-isa, mula sa pag-order, pagbayad, hanggang sa paghuhugas ng plato. Habang umiinom ng kape, nag-usap kami tungkol sa pagbabago ng Qatar, ang mga bagong gusali sa Doha, ang mga pagbabago pagkatapos ng World Cup at balita sa pamilya. Sa aming pag-uusap, binanggit ni Fatima ang konsepto ng pagkakaisa ng tao na nangangahulugang koneksyon, relasyon at kabutihan ng tao. Binanggit niya bilang halimbawa na ang lola ng host family ay madalas magbalat ng mangga para kainin niya. Tinanong ng aking asawa, hindi ba iyan katulad ng tradisyon ng Arab hospitality? Itinuro ni Fatima ang pagkakaiba.
Ginagawa lang po natin iyan sa mga bisita o sa mga taong may mataas na katayuan. Ngunit sa Pilipinas, ginagawa nila iyon sa lahat. Sa driver ng bus, sa convenience store staff, o sa tagalinis sa paaralan. Ang mga salita ni Fatima ay nagpainit sa akin. Ang katotohanan ay sa aming bahay, ang mga katulong ay halos itinuturing na hangin. Ang pagbabago ni Fatima ay hindi lamang sa labas, kundi pati na rin sa kanyang pananaw sa mundo. Pagkatapos ng coffee shop, pumunta kami sa lokal na palengke ng Doha. Doon, nakipag-usap at nakipagtawaran si Fatima sa mga nagtitinda. Hindi ko inakala na magkakaroon ng ganoong asal ang aking anak. Ang Fatima noon ay hindi man lang nagtanong ng presyo bago bumili. Hindi. Dapat kong sabihin na hindi siya kailanman pumunta sa mga ganitong lugar. Habang naglalakad sa palengke, tumigil ng matagal si Fatima sa isang maliit na handicraft shop. Iyon ay isang tindahan na nagbebenta ng lokal na alahas ng Qatar. Ang paraan ng pakikipag-usap ni Fatima sa may-ari ng tindahan ay kahanga-hanga. Ang Fatima noon, wag na nating pag-usapan ang pakikipag-usap sa nagtitinda, hindi man lang sila kailanman tiningnan. Ang ganda po ng kuwintas na ito. Kayo po ba ang gumawa? Tanong ni Fatima sa may-ari. Ang matandang babae ay tila nagulat, ngunit mabilis nang umiti, nang maliwanag at ipinaliwanag ang tungkol sa kanyang gawa. Nang makita ko ang kanilang pag-uusap, muli akong nagulat sa pagbabago ng aking anak. Tapat na nakikinig si Fatima sa kuwento ng matandang babae. Sa huli, binili ni Fatima ang kuwintas na iyon. Ngunit ang nakakagulat ay hindi ang proseso ng pagtawad, kundi ang pasasalamat na ipinakita ni Fatima sa may-ari ng tindahan. Napakaganda po ng gawa ninyo. Maraming salamat po. Nang makita ko ang eksenang iyon, bigla kong napagtanto na ang kahulugan ng pagiging tao na gusto naming ituro kay Fatima ay natural na nasisipsip sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Hindi niya natutunan iyon mula sa mga espesyal na kurso o lecture, kundi mula sa mismong pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa Pilipinas tungkol sa kung paano mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Pauwi, nagmungkahi si Fatima, "Nay, tatay, sasakay po ba tayo sa tren bukas?" Nagkatinginan kami ng aking asawa at sabay kaming tumango, nakangiti. Nang gabing iyon, natulog ako ng mapayapa. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon, nagbago ang aking anak. Ngunit may kutob ako na, ang pagbabagong ito ay magdadala rin ng mabubuting bagay sa aming pamilya. Tulad ng sinabi ni Fatima tungkol sa pagkakaisa ng tao, ito ay nagpasimula sa akin na mag-isip tungkol sa kung paano mas pahalagahan ang relasyon ng tao. Kinaumagahan, pumunta kami sa train station ayon sa aming pinag-usapan. Tila medyo kinakabahan ang aking asawa, ngunit nang makita niya ang kumpiyansang hitsura ni Fatima, tila naging mas komportable rin siya. Sa totoo lang, nasasabik din ako. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ako ng pampublikong sasakyan pagkatapos ng isang buhay na nakasakay lamang sa limousine at luxury cars. Kailangan po nating bumili ng tiket dito. Pinamunuan kami ni Fatima sa automated ticket machine. Mabilis niyang ginamit ang kanyang daliri sa screen, pumili ng destinasyon at nagbayad. Ang kanyang hitsura ay napaka-natural na para bang matagal na niyang ginagawa ito. Nang makarating kami sa platform, iba't ibang uri ng tao ang nagtitipon doon, mga manggagawa, estudyante at ordinaryong tao, lahat ay nasa iisang espasyo. Ang eksenang ito ay medyo bago sa amin. Ang aming pamilya ay laging nasa hiwalay na espasyo, hiwalay sa ibang social classes. Nang dumating ang tren, natural kaming pinamunuan ni Fatima papasok. Bagaman medyo masikip, hindi siya nataranta. Pagkatapos makahanap ng upuan, sinabi ni Fatima, mas komplikado po ang tren sa Manila. Sa rush hour, masikip po talaga na wala ng tayuan. Sa masikip na espasyo at sa mga taong nagdaraan, tiningnan ko ang Doha na may bagong pananaw. Mga imahe ng lungsod na hindi ko pa nakita, mga tunog na hindi ko pa narinig at mga damdamin na hindi ko pa naranasan. Ang lahat ay napakabago. Masaya po, hindi ba? Tanong ni Fatima. Ang lahat ay nasa iisang espasyo, nagbabahagi ng parehong karanasan. Ang mga Pilipino po ay tinatawag itong diwa ng komunidad. Tumango ang aking asawa. Oo, iba ang pakiramdam. Sumakay kami sa tren patungo sa isang shopping center sa Doha.
at nagdesisyon na mananghalian sa isang ordinaryong restaurant. Hindi isang luxury restaurant, kundi isang kainan na gusto ng mga lokal. Si Fatima mismo ang pumili ng menu at umorder. Nang dalhin ng pagkain, dahan-dahan siyang nagsabi, "Kumain na po tayo, Nay, Tay." Sa Pilipinas, madalas nilang sinasabi iyan bago kumain upang magpakita ng respeto. Pagkatapos kumain, sinabi ni Fatima, "Salamat po sa pagkain," at inayos ang mesa ng bahagya. Pakiramdam ko ay napakabago nito. Hindi namin kailanman ginawa iyon sa bahay. Habang naglalakad sa shopping center, ikinuwento ni Fatima na marami siyang natutunan sa Pilipinas mula sa mga life skills hanggang sa social skills. Ang lalo kong hinangaan ay ang sinabi ni Fatima tungkol sa pag-unawa sa damdamin ng ibang tao. Ang mga Pilipino po ay napakahusay sa pagmamasid sa damdamin ng isa't isa. Sa simula, pakiramdam ko ay nakakainis. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na iyon ay pagmamalasakit, isang paraan upang hindi makaramdam ng hiya ang ibang tao at para makapamuhay ang lahat ng magkakasuwato. Pauwi sa gabi, tahimik na nagsalita si Fatima. "Sa totoo lang, noong una po akong pumunta sa Pilipinas, nahirapan po ako." Ang boses ni Fatima ay puno ng katapatan. "Lahat ay bago, walang sino man ang trinato akong espesyal. Sa unang buwan, umiiyak ako gabi-gabi. Gusto ko lang pong umuwi dito." "Ha?" Nagulat ako at nagtanong, "Bakit? Bakit hindi mo sinabi?" Ngumiti ng bahagya si Fatima. "Kung sinabi ko po, susunduin niyo agad ako." Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang lahat. Ang pagkakaroon ng sarili kong espasyo at oras ay nagbigay sa akin ng kalayaan, hindi bilang anak ng kung sino, hindi bilang miyembro ng kung anong pamilya, kundi bilang isang Fatima. Nang marinig ko iyon, kumirot ang aking puso. Ngayon ko lang napagtanto na ang reputasyon at katayuan ng aming pamilya ay naging pasanin para kay Fatima. Gusto naming palakihin ang aming anak bilang isang espesyal na tao, ngunit iyon ay nagdulot ng kalungkutan kay Fatima. Nang makarating kami sa bahay, agad akong nagtanong, "Naaalala mo ba ang Pilipinas ngayon?" Nag-isip sandali si Fatima at tumango. "Opo." Ngunit sa tingin ko, kahit nasaan ako, maipapatupad ko ang mga natutunan ko. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng malalim na pag-uusap ng aking asawa tungkol sa kung tama ba talaga ang kapaligiran na ibinigay namin kay Fatima. Maraming ideya ang pumasok sa isip ko. Nakapagtataka, ganoon din ang iniisip ng aking asawa. Ang natutunan ni Fatima mula sa Pilipinas ay tila hindi lang tungkol sa paggalang o kalayaan, kundi tungkol sa relasyon ng tao, tungkol sa kung paano mamuhay ng magkakasama sa isang lipunan. Hating gabi, nag-usap kami tungkol sa pagbabago ni Fatima at tungkol sa aming sariling pamumuhay, kung paano kami namuhay, ang aming pag-uugali sa mga tao sa paligid namin, at ang pinakamahalaga, kung ano talaga ang mahalaga sa relasyon ng tao. Kinaumagahan, nagbigay ng isang hindi inaasahang mungkahi si Fatima. "Nay, Tatay, mag-volunteer po tayo ngayong weekend." Sa simula, hindi ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin niyan. Volunteer? Ang aming pamilya ay nag-donate na ng maraming pera, ngunit hindi kailanman tuwirang nagbigay ng oras at pagsisikap para makilahok sa mga volunteer activity. "Anong volunteer activity iyan, anak?" tanong ng aking asawa. "Sa isang volunteer support center po sa labas ng Doha, maaari po tayong tumulong sa pamamahagi ng pagkain. Sa Pilipinas, madalas po akong sumasama sa aking mga kaibigan. Nag-aalangan ako. Ang tuwirang makilala ang mga taong nangangailangan ng tulong at gumawa ng service work ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Ngunit nang makita ko ang seryosong hitsura ni Fatima, mahirap tumanggi. Subukan natin minsan." Kinindatan ako ng aking asawa. Kaya, nagdesisyon kaming mag-volunteer ng weekend na iyon. Inihanda ni Fatima ang lahat, nakipag-ugnayan sa center para mag-schedule at nagtanong kung ano ang maitutulong namin. Ang kanyang hitsura ay tila napaka-mature. Nang dumating ang weekend, iba ang suot namin kumpara sa karaniwan, hindi magarbo ang damit o alahas, kundi simple at komportableng damit. Papunta sa support center, hindi pa rin ako komportable dahil ito ang unang pagkakataon. Nang makarating kami, malugod kaming tinanggap ng volunteer coordinator.
Tila nagulat siya nang makilala kami, ngunit natural na nakipag-usap si Fatima. Nakilahok na po ako sa maraming volunteer activity sa Pilipinas, kaya inanyayahan ko ang aking mga magulang. Ano po ang maitutulong namin? Hiniling sa amin ng coordinator na tumulong sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain. Nagsuot kami ng apron at pumasok sa kusina. Ako at ang aking asawa ay napakaalanganin, ngunit si Fatima ay kumilos ng bihasa mula sa pagdadala ng pagkain, pag-aayos ng plato, hanggang sa paghuhugas ng pinggan. Ang nakakagulat ay habang lumilipas ang oras, unti-unti kaming nakasabay ng aking asawa sa trabaho ng natural. Sa simula, pakiramdam ko ay kakaiba at hindi komportable, ngunit pagkatapos ay nagsimula akong maramdaman ang halaga ng trabaho, lalo na ang mga ngiti ng mga manggagawa na tumatanggap ng pagkain na inihanda namin at nagsasabing, "Salamat po." Iyon ay tumagos sa aking puso. Pauwi matapos ang volunteer activity, lahat kami ay napapalibutan ng isang kakaibang pakiramdam. Bagaman pagod, pakiramdam namin ay kontento. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang ganitong damdamin. "Kumusta po?" tanong ni Fatima. Nag-isip sandali ang aking asawa at sumagot, "Mas maganda kaysa sa inaakala ko." Dahil ito ang una, medyo alanganin. Ngunit pagkatapos ay naging mas natural. Tumango din ako. "Sabi mo madalas mo itong ginagawa sa Pilipinas, tama? Kumusta noong una?" Nagningning ang mga mata ni Fatima. "Sa simula po, required ng paaralan, ngunit habang ginagawa ko, naging masaya ako. Ang pinakamahalaga, hindi mahalaga kung sino ang aking magulang o kung gaano karaming pera ang mayroon ako. Isa lang akong tao na tumutulong sa ibang tao." Napakagandang pakiramdam po niyan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon, malalim akong nag-isip. Ano ang halaga na hinabol namin sa buong buhay namin? Ano ba talaga ang mahalaga sa gitna ng privilege at yaman? Ano ang nawala sa amin? Tila natagpuan ni Fatima ang mga bagay na iyon mula sa Pilipinas. Mabilis na lumipas ang oras at sa madaling panahon, 2 linggo na si Fatima sa bahay. Bagaman malapit na ang pasukan sa kolehiyo, sinabi ni Fatima na mas gusto niyang bumalik at mag-aral sa isang universidad sa Manila kaysa sa Qatar. Sa simula, tumutol kami, ngunit ngayon, nagdesisyon kaming respetuhin ang pagpili ni Fatima. Ngayon ang kaarawan ni Fatima. Kung noon, magdaraos kami ng isang marangyang piging at mag-iimbita ng maraming tao. Ngunit sinabi ni Fatima na gusto lang niyang magdaos ng isang simpleng pagdiriwang kasama ang pamilya at humiling siya ng isang hindi inaasahang regalo. Regalo sa kaarawan. "Maaari po ba akong humingi ng isang espesyal na bagay?" "Siyempre, kahit ano," sagot ko. "Gusto ko pong maghanda ng hapunan para sa buong pamilya gamit ang mga pagkaing natutunan ko sa Pilipinas." Nagulat ako at hindi nakapagsalita. Laging may profesional na chef ang aming bahay na naghahanda ng pagkain. Ang pagpasok ni Fatima sa kusina ng mag-isa ay hindi maiisip. "Kailangan mo ba ng tulong ng chef, anak?" Umiling si Fatima. "Gusto ko po talagang gawin ng mag-isa. Nag-aral po akong magluto sa Pilipinas kasama ang nanay ng host family. Kaya, inukupahan ni Fatima ang kusina." Sinubukan ng katulong na tumayo sa tabi para tumulong, ngunit iginiit ni Fatima na siya mismo ang gagawa ng karamihan. Bagaman hindi ako komportable, nang makita ko ang kumpiyansang saloobin ni Fatima, nagdesisyon kaming maghintay. Pagdating ng gabi, puno na ang hapagkainan ng mga pagkaing inihanda ng maingat, adobo, sinigang, lumpia at marami pang iba. Lahat ay gawa ni Fatima. Maligayang kaarawan. "Fatima," itinaas ng aking asawa ang kanyang baso. Ngumiti ng maliwanag si Fatima. "Salamat po, Tay." "Nay." Nagsimula kaming tikman ang mga pagkaing inihanda ni Fatima. Sa totoo lang, hindi ito maihahambing sa kasanayan ng profesional na chef. Medyo matapang ang ilang pampalasa, ngunit nakapagtataka, mas masarap ito kaysa sa anumang marangyang pagkain. Dahil iyon ang pagkain na inihanda ng aming anak ng buong puso. "Kumusta po?" tanong ni Fatima na may pag-aalinlangan. "Napakasarap, anak," tapat kong sagot. Pagkatapos ng hapunan, oras na para hiwain ang cake. Biglang tahimik na nagsalita si Fatima. "Sa totoo lang, may isa pa po akong gustong sabihin."
tumingin kami ng mabuti kay Fatima. Pagkatapos ko pong bumalik sa Pilipinas, gusto ko pong ipagpatuloy ang pag-volunteer sa support center na iyon at sa hinaharap, gusto ko po itong gawing propesyon. Tumigas ang mukha ng aking asawa. Ang isang tao mula sa aming pamilya ay gumagawa ng ganoong trabaho bilang propesyon ay mahirap isipin. Ngunit nang tiningnan namin ang seryosong tingin ni Fatima, alam namin na hindi ito isang padalos-dalos na ideya. Bakit mo gustong gawin ang trabahong iyon? Tanong ng aking asawa. Nag-isip sandali si Fatima at sumagot. Nang manirahan ako sa Pilipinas, napagtanto ko ang isang bagay. Ang mga privilege na mayroon ako ay hindi ko pinaghirapan. Suwerte lang po na ipinanganak ako sa pamilyang ito. Sa tingin ko po, ang paggamit ng mga privilege na iyon para tulungan ang ibang tao ay ang aking responsibilidad. Lubos akong naantig sa mga salita ni Fatima. Ang aking munting anak ay may ganoong kalaliman ng pag-iisip. Parehong nagulat at ipinagmamalaki ako. Kung ano ang gusto mong gawin, gawin mo. Sa wakas ay nagsalita ang aking asawa. Rerespetuhin namin ang iyong desisyon. May luha sa mga mata ni Fatima. Maraming salamat po. Tiyak na hindi ito maiintindihan ng ibang tao. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon, naramdaman ko ang kapayapaan sa aking puso. Ang aming pagpapadala kay Fatima sa Pilipinas ay tiyak na hindi isang pagkakamali. Maaari pa nang sabihin na ang desisyong iyon ay nakatulong kay Fatima na maging isang tunay na tao. Si Fatima ay hindi na isang prinsesa. Siya ay isa lamang tao na naghahanap ng sarili niyang landas at isang napakagandang tao. Bigla kong napagtanto na ang tunay na privilege ay hindi pera o katayuan, kundi ang pakiramdam ng koneksyon sa ibang tao at ang paniniwala na maaari akong mag-ambag sa mundo. Ang Pilipinas ay nagturo sa aming anak at sa amin tungkol sa kahulugan ng pagiging tao at nagbigay ng isang bagong simula para sa aming buong pamilya. At ngayon, gusto ko ring maging bahagi ng paglalakbay na iyon. Siguro, ako rin ay mabubuhay ng mas makatao, tulad ni Fatima.